Hey everyone! Welcome back to my channel. Panibagong araw and reaction video ulit yung gagawin ko rito sa channel. But before anything else, again, I'd like to get your support. So please subscribe to my channel, John RD, para mas marami pa tayong magawang video. And para dun sa mga sumusuporta kay dating Pangulong PRRD, kailangan mas maging malakas pa yung boses natin dito sa social media, dito sa akin sa YouTube, and meron din sa ibang platforms like Facebook, TikTok, kasi malakas ang kalaban. Alam naman natin na puro kalokohan ang ginagawa ng administrasyon na to ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Talamak na korupsyon at pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Hindi natin sila mapuwersang paalis kasi nasa kanila yung pera, yung makinarya, and then yung mga sundalo at pulis. Sa social media natin ilalabas. And para sa mga kagaya ko na OFW and isang Pilipino na patuloy na sumusuporta dyan sa ating bansa, share po natin tong video and suportahan natin lahat ng mga boses na gumagawa ng video. At ito na lang yung way na mapakinggan tayo and hopefully maging daan para mahiya na to si Bongbong Marcos at yung mga magnanakaw sa Pilipinas yan. Nakiusap si Press Secretary Claire Castro na tulungan ang Malacanang o si President Bongbong Marcos para palaguin yung ekonomiya ng bansa. Alam naman natin bagsak talaga yung mga businessman and company. Isa sa proof, nagkakaroon na sila ng meeting, dala ng pangamba. Dahil sa talamak na korupsyon at walang malinaw na plataforma at proyekto para sa ikaunlad ng bansa. And at the same time, panoorin natin yung naging interview sa Bilyonaryo News Channel dyan sa Pilipinas at reaksyon ni former Ombudsman Samuel Martires regarding dito kay current Ombudsman na Boying Rimulya. Ito talagang pahiya at umuusok sa kahihiyan si Boying Rimulya sa pinaggagawa niya ngayon sa Ombudsman. Ang daming kalokohan, di naman pala part ng trabaho ng Ombudsman, yung pag-iimbestiga ng kung saan-saan at araw-araw na pagpapapreskon sa media. Well, alam naman natin na bata yan ni Bongbong Marcos, no? At sumusunod yan sa utos, maaari, ni Lisa Marcos, at sumusunod din yan kay Martin Romualdez. Nilagayan dyan sa ombudsman para talaga maging attack dog. Unahin na natin yung pakiusap ni Press Secretary Claire Castro. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan eh. So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin because baka puro negative ang makita ng ibang bansa. Ayan. Matapos niyang sisihin yung karamihan ng mga Pilipino sa pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas, ngayon nakikiusap kayo na tulungan na maiangat yung ekonomiya. So kasalanan nyo yan. Obviously, wala kayong ginagawang aksyon sa mga nangyayaring talamak na pagnanakaw at korupsyon dyan sa Pilipinas. Tinuturo na nga directly si Romualdez, si Saldico, and then pagpapunta na ng Malacanang, nawawala na, naiiba yung investigasyon dyan sa Senado. Tapos isisihin ni Bongbong Marcos yung mga Pilipino. So, isang malaking kalokohan yan. Kayo ang may mali dyan, si Bongbong Marcos. Alam naman natin na tuta lang yan. Wala namang ginagawa. Parang sunod-sunuran lang yan kay Lisa or kay Martin Romualdez. Pati ikaw, Claire Castro. Ito yung naging interview kay former Ombudsman Samuel Martires regarding dun sa issue kay or ng dismissal kay Senator Joel Villanueva. Tingnan natin yung reaction niya. Hindi ko kilala si Joel Villanueva. The first time I met him was in the Senate during the budget hearing. I don't know Joel Villanueva. Kaya lang, pag binigyan ng kulay, di ba? In masisema ngayon, yung secret decision, binigyan ng kulay eh.
Martinez also addressed criticisms that his decision was apparently meant to divert attention from the flood control scandal. Didn't you notice that I am now the flavor of the month? And the flavor of the month before was flood control projects, ghost projects. Nakalimutan na natin yon. The flavor of the month was the trillion peso march. Nakalimutan rin ng tao. Flavor of the month. So, obvious naman na ganun yung ginagawa nitong administrasyon na to. Kitang-kita naman sa investigasyon dyan sa Senado, saka dyan sa Congress sa Pilipinas. Pagka yung mga testigo and investigation papunta na doon kay kay Zaldico, okay pa eh. Pero pag direct na kay Martin Romualdez at sa Malacanang kay BBM, wala na, nililihis na nila yung usapan. So, diversionary tactic. So, ang flavor of the month, nanggaling na rin kay Ombudsman base siguro sa observation niya sa nangyayaring kalokohan dito at korupsyon. Siya na ngayon para ma-divert yung isip ng mga Pilipino at kala nila siguro ganun-ganun lang mawawala sa mga tao, sa mga Pilipino, yung pagkalimot dyan sa nangyayaring pagnanakaw at korupsyon sa Pilipinas. Kaya kung meron silang tao na maisipan na gawa ng issue, gagawan talaga nila yan. Ito, panghuling mensahe ni Ombudsman Martires kay Remulla sa nangyaring interview na to sa Billionaire News Channel. Panoorin natin. Sir Sam, what do you think of this whole thing as a final wrap-up on what's your take on what's going on right now? Well, I look at it as, as a diversionary tactic, as I said, See? to let the people in the meantime forget about the ghost projects, about the flood control anomalies. So, divert it to the secret decision, which there is no secret decision. The secret decision is just, yung bukang bibig lang ni Ombudsman Remulla. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Stop conducting press conferences almost every day. Yan. Because you will never know what is really Kakahiya ka, happening in the Remulla. office of the Ombudsman. Biro mo, hindi mo alam ang proseso sa isang kaso. Hindi mo alam kung bakit nagkaroon. I do not blame Justice Carpio Morales na hindi niya alam yung motion for reconsideration. Why? Once a motion for reconsideration is filed, the Ombudsman is not informed. The Records Division sends that motion for reconsideration together with the records immediately to the handling hearing officer, the one who issued the decision. Unless the hearing officer, his or her director, and his or her assistant ombudsman will tell the ombudsman, doon lang malalaman ng ombudsman. In my case, there are a lot of times when reporters would ask me, Justice, what happened to the motion for reconsideration filed Mr. X? Meron ba? So hahanapin ko yung kaso, I will ask them. Even cases that are filed, hindi alam ng ombudsman yon. Kaya kung minsan nagmumukhang tanga yung ombudsman. Kaya kung wala kang gagawin, press con ka naman Remulla, press mukha con. ka raw Wala ka tanga. talagang malalaman sa ombudsman ko nung... Now, Nagmumukha ka ng why is tanga. it na sinasabi niya, bakit hindi alam na ibang grupo yung existence ng motion for reconsideration? Dahil yung ginagawa ko, hindi dapat malaman ni Atty. Trixie. Why? Yun. Baka pag nalaman ni Atty. Trixie, ibenta yung ginagawa ko. All Atty. Trixie has to do, if my recommendation is favorable to the respondent, look for the respondent and tell the respondent, gusto mo manalo sa kaso mo? Bigay ka lang ng 20 million. It happened several times. Bigay ka lang 20 million, ako nang bahala kay ombudsman. Bigay ka 20 million, wala namang kaalam-alam yung ombudsman. Ang delikado lang doon, which happened in one case, ni-reverse ng ombudsman yung recommendation ng investigating officer, yung findings. So medyo may nagbalik ng 25 million doon sa kasong yon.
This is a case somewhere in Batangas, you know. Yun ang nakakatakot doon. So, hindi po pwedeng sasabihin mo yung ginagawa mo eh. Otherwise, mabubukulan ka. Daming kwento pala ni Justice Sammy. So, That is why I think Ombudsman Yes, sir. Remulla should look into the culture sa Ombudsman. Anong nangyayari? Bakit ganito ang sistema sa Ombudsman? Okay. Ano kaya yung issue na yun, no? Yung sa nabayaran sa Batangas daw na may kaso. Well, anyway. Oh, yan. Current Ombudsman, Boying Remulla. Ako, hindi naman, ordinaryong Pilipino lang din ako, pero I'm very well aware and naintindihan ko yung paliwanag ni former Ombudsman Samuel Martires. Ang galing niya magpaliwanag. Napakasimple, basic. Huwag ka raw araw-araw o maya't maya nagpapapresko, hindi trabaho daw yan ng ombudsman. Isa pa, pinaliwanag niya yung mga kaso, private daw yung mga yan. Hindi mo pwedeng, halongkatin at kung kani-kanino mong ibibida at isi-share. So, kailangan mo mag-research. Tapos, yun. Pag-aralan mo maigi yung trabaho mo. Well, tama nga yung sabi nila, no? Talagang nilagay ka lang dyan ni BBM. As we observe, first day mo pa lang, yung gusto mong gawin, mag-atake sa mga Duterte, saka sa mga kaalyado, para pigilan si VP Sara na manalo by 2028 national election. And yun, mga kababayan, andyan yung nakiusap si Claire Castro, and andyan yung picture ni BBM. Alam naman natin na parang lutang talaga yan. Lutang na lutang ang pag-iisip. Hindi alam kung paano magpatakbo ng isang bansa. And lately, nanggaling na sa kanya, parati siya nakikipag-usap kay former President Marcos Sr. na tatay niya. I will leave it to that. And again, please subscribe to my channel, John RD. Till next time.